Guys, hindi ko inaasahan magugustuhan ko pala yung smartphone na to nung nagamit ko na nga po siya. Dahil mababa lang po yung expectation ko nung binili ko nga po siya guys. Actually, ayoko nga po siyang bilhin. Dahil medyo mahal nga po yung kanyang presyo, lalo sa kanyang SRP. Guys, binili ko lang po yung smartphone na to. Dahil kahit papaano po, malaki po yung discount na nakuha ko sa kanya. Pero after nga po ng ilang araw, masasabi ko, maganda rin pala yung smartphone na to ngayon guys. Isa po ito sa pinaka-premium po na smartphone na gamit ko, na meron din pong malaking battery ngayon. Dahil meron nga po siyang 10,001 mAh sa battery. Masyado pong malaki yan para po sa isang global version. Pero hindi nga lang po yun yung nagustuhan ko sa may smartphone na to. Kung naalala niyo po si Realme GT7 Pro last year, isa po yan guys sa pinaka-paborito kong smartphone. Dahil po sa napaka-premium na build quality, tapos sobrang gandang display pa. Na para bang naka-AMOLED curved display, pero naka-flat display lang po siya. Guys, gandang-ganda po ko sa may smartphone yan noong nakaraang taon. Dahil ganyan din po guys yung display nga po ng OnePlus 13, yung number 1 smartphone ko last year guys. At hanggang ngayon po para sa akin, napakaganda pa rin po ng OnePlus 13. Ngayon guys, yung nagustuhan ko nga po sa may Realme GT7 Pro at sa may OnePlus 13 is nandito po guys, sa Realme P4 Power ngayon. Kaya nung nahawakan ko nga po yung smartphone na to, on the spot guys, talaga napawawa ko sa kanya. Dahil sobrang ganda ng kanyang build quality at napaka-premium po ng kanyang display. Guys, bago nyo po ako i-bash sa may comment section, tapusin nyo po muna yung review natin para po magkaintindihan tayo. Baka mamaya may magsabi po dyan, nabayad ako ni Realme dahil gusto ko nga po yung smartphone na to ngayon. Uunahan ko na po kayo, in-order ko po yung smartphone na to sa may Shopee nga po noong nakaraang sale ng 17.5. Itong 10,001 mAh sa battery niya, legit to guys. Dahil nag-gaming test kami sa kanya ng 7 hours lang naman. 7 hours po na non-stop gaming sa may Mobile Legends para makita natin kung ilang oras po yung aabutin sa kanya. Sa unang isang oras mula nga po 99% is nabawasan po siya ng 10% lang. Maganda naman kahit pa paano yung nakuha namin performance sa kanya dito nga po sa may ML. Para nga po sa isang oras. Tapos 43 lang po yung naging temperature natin. Hindi rin po siya masyadong uminit. Sa pangalawang oras naman po is naging 79% nga po yung kanyang battery. Still 10% pa rin po yung nabawas sa kanya. Diyan pa lang po sa pangalawang oras guys, medyo alam na po natin ang magiging resulta po ng gaming test ni Realme dito pagdating nga po sa may battery natin. Kaya wag po kayo mag-alala guys, pagkatapos po ng 7 hours na non-stop gaming nga po sa may Mobile Legends, susubukan din po natin siya sa ibang mga games nga po para mas makita natin kung consistent po ba yung nababawas sa kanyang battery. Hindi lang po sa may Mobile Legends. Tingnan po muna natin guys yung display nga po ni Realme bago ko po ipakita sa inyo yung pang 3 hours natin. Guys, yung ganitong pong klase ng display. Yes guys, maganda nga po siya. Pero ang isang downside po sa kanya guys, medyo mahirap nga po siyang lagyan ng tempered glass. Dahil medyo slight curve nga po yung kanyang display. Kaya medyo delikado rin po siya kung hindi po kayo maingat sa smartphone nyo. Dahil ang isang mapapansin nyo po agad sa may smartphone na to, bukod nga po sa napakagandang display niya, guys, medyo mabigat po siya compare po sa ibang smartphone. At syempre dahil nga po yun sa malaking battery. Meron po siyang 6.8 inches AMOLED display na meron 144Hz refresh rate with HDR10+, 1.5K resolution. In short guys, tama lang po yung kanyang display para nga po sa may around 20k na presyo. Guys, alam ko medyo mahal pa rin po ang presyo ng Realme P4 Power compare nga po sa ibang smartphone. Compare po kila Poco, kila Samsung. Pero guys, kung sakaling ilalaban nyo nga po si Realme P4 Power sa mga kapatid niya, dun po natin ma-appreciate na mas maganda po yung smartphone na to. Compare nga po kila Oppo sa kila Vivo. Actually po guys, sa pagkakaalam ko, hindi naman natin nakaplanong ilabas sa atin ni Realme to. Dahil itong P-series po nila is never po naglabas yan guys sa atin. Ang pagkakaalam ko po, isa may India po sikat. Itong P-series nga po ni Realme. Dahil pagka po tinignan nyo po yung kasamang package niya sa box, is naka-international charger nga po siya. Hindi po siya katulad ng ibang charger na nagagamit nga po natin dito sa atin. Kumbaga kailangan po niya ng adapter. Yan po yung isang pruweba ko na itong smartphone nga po ni Realme is hindi po siya naka-original na dapat ilabas sa atin. Ewan ko lang po guys, maybe hindi siya ganun na bumibenta nga po sa ibang bansa. Kaya sa atin po siya binagsak ngayon ni Realme. Dahil meron pang hapon silang stock ng P4 Power sa ibang bansa. Tapos sa atin naman ibinenta. Pero syempre guys, hula ko lang po yan. Guys, meron akong kinagulat na specs po sa may P4 Power na yan. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Guys, lagpasan ko na po yung pang 3 to 6 hours natin. Rekta na po tayo sa naging resulta po na pang 7 hours. Di wala naman siya naging problema hanggang sa may 7 hours na po na gaming. Kumbaga stable po yung naging gaming test natin. At hindi nga rin po siya sobrang uminit. Diyan pa lang guys, mukhang solid po talaga ang battery ng Realme. Isipin mo para po sa may 7 hours.
meron pa tayo natirang 30% sa kanya. Ibig sabihin ito pong 10,000 naman mAh siya battery ng Realme, sigurado po ang kulang 10 hours po na mobile din sa kanya habang naka-mobile data. Tapos hindi pa nga po siya sobrang uminit. Hindi na po tumaas yung temperature natin. Guys, alam ko masyado pong overkill ang isang 10,000 mAh battery po sa isang smartphone ngayon. Pero sigurado po, marami sa atin, naghahanap po ng ganitong klase ng battery na tumatagal nga po ng 2 araw na sigurado. Kaya kung sakali nga po guys na mahilig po kayo magdala ng power bank dahil nga po lagi pong lobat yung smartphone nyo. Guys, pagka po ito yung gamit nyo, iwalan nyo na po yung smartphone nyo. Dahil para na rin po kayo naka-power bank na meron pong kasamang smartphone. Then sa may charging speed nga po natin, meron siyang 80 watts sa charger. Guys, mabilis din po siya mag-charge. Dahil nag-charge po ako ng 27%, pero inabot lang po siya ng 130 minutes. Panalo na po yun guys dahil nga po napakalaki ng battery niya, and yet napakabilis din po niya mag-charge. Isa pang 5 hours po na gaming sa ibang games naman, para po makita natin yung resulta po niya, kung malaki ba yung mababawas sa kanyang battery pagka po ibang games yung lalaruin natin. 100% po tayo mag-i-start dito nga po ulit ng naka-mobile data, at naging 93% po yung battery natin sa isang oras po na Mobile Legends, at 44% nga po sa may temperature. At sa may gameplay po natin is nasa 120 FPS po siya. Still napaka-smooth pa rin. Dito naman po sa may Call of Duty Mobile, umabot nga po siya ng 46 degrees Celsius sa ating temperature. At nabawasan po siya ng 9% sa isang oras. Then sa may FPS natin is nasa around 60 naman po siya. Sa Bloodstrike naman po is nasa around 120 FPS po yung gameplay natin. Naglalaro siya sa 100 to 120, kaya still napaka-smooth pa rin po ng gameplay natin dito. At mula 84%, naging 73% po yung ating battery. Still, nasa around 10% pa rin po yung nabawas sa kanya sa isang oras na gaming. Even po dito sa may NTE, ganun din po yung nabawas sa kanya, at ganun din po yung naging temperature natin. Pero pagdating nga po sa may performance niya, medyo kailangan niyo pong ibaba yung graphics natin para mas makakuha po tayo ng stable nga po na frame rate habang naglalaro. Sa solo leveling naman po, sumabot nga po ng 45 degrees Celsius yung ating temperature sa isang oras na gaming. At naging 53 po yung ating battery. Ibig sabihin guys, sa 5 hours po na non-stop gaming sa kanya, is nabawasan lang po siya ng 47%. Grabe yan guys. Guys, mauuna ka pang malobat bago mo malobat itong smartphone na to ni Realme. Di napakatagal talaga niyang malobat. Ang problema lang po ng smartphone na to guys is bakit naman yata ginawa pang single speaker lang po ni Realme to. Dahil masyado po siyang mahal. Para nga po sa ganitong presyo, ng kulang 20,000. Bakit naman po naka single speaker lang? Bakit nagtipid pa si Realme dyan? Guys, ulitin ko po sa inyo. 17.5 ko po nabili yung smartphone na to nung panahon nga po ng sale niya. At para sa akin, medyo hindi na po ito masama para sa ganyang presyo. Pero kung aabot nga po ng 20,000 mahigit, medyo alangan din po ako sa may smartphone na to. Talagang nagustuhan ko lang po guys yung kanyang magandang display. Saka nga po yung malaking battery niya. Other than that, wala na guys. Decent na po majority ng kanyang specs. Dahil kung gaming lang din po yung pag-uusapan natin, guys, maganda po siya kung pang mga Mobile Legends lang. Or pang Call of Duty Mobile. At pang games nga po na hindi kailangan ng mataas sa graphics. Pero pagka tutungtong po tayo sa mga medyo matataas sa graphics, mahihirapan pa rin po yung smartphone na yan. Talagang malaki lang po yung battery niya. Pero pagdating po sa may performance, same pa rin po siya ng maraming smartphone nga po na meron parehong processor niya. Dahil kung 20,000 lang din po yung budget natin, maghihintay na lang po ako ng sale ng Samsung A37 5G. Malakas din po yung kanyang processor. Sadyang medyo maliit lang po talaga yung kanyang battery na 5,000 mAh battery lang. Pero guys, yung performance po nito, medyo mas maganda na rin po compare po kay Realme. O kaya guys, pwede rin po natin i-consider ang Povo Curve 2 nga po. Meron po siyang 8,000 mAh siya battery. Pero nagsisale po yung smartphone na to ng around 12,000 lang. I think di hamak po na mas sulit to kung gusto nyo rin po ng malaking battery. Dahil pagdating po sa may performance, guys, yung processor po ng dalawang smartphone na to, same lang po sila. Kumbaga, slightly lang po na naka-overclock yung processor po ni Realme compare nga po kay Tecno. Pero pagdating po sa may presyo nila, malaki po yung matitipid natin dito compare nga po kay Realme. Pero guys, kung usapan lang pong build quality, guys, panalo po yung smartphone na to compare po kay Tecno. Pagdating po sa may display niya at pagdating nga po sa may build quality, mas okay po ito kahit mas mahal po siya. Pero kung magiging practical po tayo, ito po yung pipiliin ko. Dahil malaki rin po yung matitipid natin sa kanya. Guys, marirecommend ko lang po si Realme sa inyo. Itong si P4 Power. Kung makukuha po natin siya sa around 17,000 nga po na presyo, I think dun po siya sulit. Pero kung aabot na po ng higit 20,000,
Meron din pong smartphone din dyan guys na merong malaking battery na umabot nga po ng 85 mAh siya battery. 8,500. Guys, malaki rin po yan. Pero yung performance po na makukuha natin, literal po mas maganda rito guys. Doble po yung lakas kay Realme. Pero pagdating po sa may presyo, hindi na po sila nagkakalayo. Para sa inyo guys, para po sa meron 17,000 nga po na presyo ng pagkakabili ko dito. At kung sakaling naghahanap po kayo ng malaking battery, sa tingin nyo po ba sulit po yung smartphone na to? Para nga po sa may 17,000 na presyo niya ngayon. Siyempre pagka po nakasale lang yan. Dahil pagka po hindi nakasale, auto pass po agad dito. Dahil masyado nga po siyang mahal sa kulang 25,000 or higit 20k nga po. Diyan na lang po natin pag-usapan sa may comment section. Yun lang po guys. Thanks for watching.